Yes. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay po. Bago po tayo magsimula, panalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at pagpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasa. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pag-iusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1, 16 hanggang 20, 16 hanggang 20. Apocalypse chapter 1, 16 hanggang 20. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalas na tabak na may 2 talim. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay. Ako na namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailan paman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan ng Hades. Kaya isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia." Po. Tulad ng ginawa natin noong nakaraang linggo, ipagpatuloy natin ngayon ang mas masusing pag-aral sa paglalarawan tungkol kay Jesus, Sa pamagitan ng pagtingin sa anyo ng Panginoon, mas makilala natin siya at mas matutulalan natin ang kanyang katangian. Okay po. So, ngayong araw, pag-aralan natin verse 16. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. Okay? May 7 bituin. Pag-isipan natin una. Sa kanyang kanang kamay ay may 7 bituin. Okay. Ang Panginoon ang siyang may hawak sa 7 bituin. Revelation chapter 2, buksan mo ang Biblia. Revelation chapter 2, verse 1. Chapter 2, verse 1. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Tama? Yeah. May hawak. May hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. Yeah. Ang 7 bituin, ano ang 7 bituin? Yeah. Ang 7 bituin ay kumakatawan sa mga anghel ng 7 iglesia. Yeah.
uh, Revelation chapter 1:20, chapter 1:20, chapter 1:20. Okay po. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang pitong gintong ilawan, ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia, at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia. Right? Dito, ang mga anghel ng pitong iglesia ay tumutukoy sa mga lingkod ng iglesia. Lingkod ng iglesia. Magkaiba. You think, right? Angel, it's different from angel. You think, right? Angel. Iba po ito sa iniisip nating anghel. Mga lingkod ng iglesia. Right? Our Lord no need to hold on the angel, right? Right? Yung Diyos lang yung humahawak sa mga anghel. Sometimes the angel also it is written the Bible mga lingkod ng iglesia they are called also angel. Minsan po sa Biblia sinasabi po, yung mga anghel po ay yung mga lingkod ng iglesia. That's why ibig sabihin nito, ipinapakita nito na ang mga lingkod ay awang ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. Inilarawan ang mga lingkod ng Panginoon bilang mga bituin dahil sila ang nagbibigay liwanag sa madilim na mundo. Right? Bituin, right? Ang lingkod ng Panginoon ay tulad ng bituing bumabay sa mga pantas na lalaki mula sa silangan. Sila ay hinawakan ng makapangyarihang kamay ng Panginoon upang akayin ng mga tao patungo sa Panginoon. Right, in Matthew says about the wise men from the east, right? The wise men from the east, they follow the star, right? They follow the star. Sa Mateo po binanggit yung isang matalinong tao na doon mula sa silangan na sumunod sa bituin. Yeah, by the star, right? They are leaded to the Lord Jesus, right? Sa pamamagitan ng bituin, sila ay napatnubayan patungo sa Panginoon. Ito ay lingkod ng Panginoon. Ang bituin ay lingkod ng Panginoon. Sa kabilang banda, ang mga huwad na lingkod ay tinawag sa Judas na mga bituing palutang-lutang. Buksan mo ang Biblia, Judas chapter 1. Bago Apocalypse, meron Judas, right? Judas chapter 1. Verse 13. Judah chapter 1, 13. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagngangalit na alon sa dagat, na pinabubula ang kanilang sariling kahiyan, mga pagalagalang bituin na silang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Ito ay tungkol sa ang mga huwada na lingkod. Sila ay kagaya ng mga bituing para lutang-lutang. Right? Sa huling panahon, tayo ay dapat maging tulad ng mga bituing hawak sa kanang kamay ng Panginoon. Mga lingkod na nagbibigay ng huling babala sa salibutan at umaakay sa mga tao patungo sa Panginoon. Ito po. So,
our Lord. It describes our Lord, right? Pitong between. Pitong between. Ang mga lingkod ng iglesia. Balikan natin. Revelation, Apocalypse chapter 1, 16. Pagkatapos, mula sa kanyang bibigay, lumabas ang isang matalas na tabang na may dalawang talim. Right? Matalas na tabang. Ito ay ang salita ng Diyos. Ang tabang na matalas na lumalabas sa kanyang bibigay ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos. You mark Revelation chapter 1. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 4. Hebreo chapter 4. Okay po, Hebreo chapter 4, 12. Chapter 4:12, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, na tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Tama? Ang salita ng Diyos, right? Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alin mang tabang na may dalawang talim. Ang salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon ay buhay at makapangyarihan at may kakayahang sumiyasat at maghiwalay ng tama at mali. So, kaya pag-isipan natin, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay, ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Tama? Ang salita ng Diyos ay buhay. Sa ibang salita, ito ay ang salita ng buhay. Salita ng buhay. Ang buhay ay namumula lamang sa buhay. Tama ba? Ang buhay ay namumula lamang sa buhay. Right? Patay na. Right? Cannot come life from this one, right? It's an ideal flower, right? Hindi tayo makakuha ng bunga mula dito dahil hindi ito tunay na bulaklak. Tama? Right? Ang buhay ay namumula lamang sa buhay. Right? So, ating salita ay salita ng buhay. Salita ng buhay. Buksan mo ang Biblia, unang Juan, chapter 1. Unang Juan, chapter 1, verse 1. Unang Juan, chapter 1, verse 1. Ito po. Unang Juan, chapter 1, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Right? Tungkol sa salita ng buhay. Salita ng buhay. Ating salita ay salita ng buhay. Ibig sabihin nito, sa iglesia may salita ng buhay, doon maaaring maligtas ang mga bagong kaluluwa. Diba? Alam mo na ang pangalan ng ating iglesia ay, ano po? Ano po? Pangalan ng ating church? Ano po? Philippine Philippine Life of the Mission. Life of the Mission. Tama?
life for the mission. Sapagkat sa pamagitan ng salita ng buhay, naliligtas ang mga bagong kaluluwa. Bagong kaluluwa. Okay? Kaya upang maligtas ang ibang kaluluwa, kailangan nating manatili hanggang sa huli sa iglesia may salita ng buhay. Right? Because there are many churches in this world. Dahil napakaraming church dito po sa mundo. But it doesn't mean all the churches have the word of life. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng church ay merong salita ng buhay. Actually, our time, it's very difficult to find the church has the word of life. Sa katunayan sa panahon natin, napakahirap makahanap ng church na merong salita ng buhay. Because they teach the Bible also, right? Dahil tinuturo din nila yung Biblia. But it's very difficult to find. They have a true life. True life. Pero napakahirap matagpuan kung meron silang tunay na buhay. But right, you got the salvation through our church, right? Pero nagkaroon ka ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating church. You have eternal life, right? Meron kang buhay na walang hanggan. It's a true life. Ito ay tunay na buhay. It testifies. Our church is a true church, right? Ito yung nagpapatotoo na yung ating church ay tunay na church. It testifies there is the word of life in our church, right? Pinapatotohanan nito na merong salita ng buhay sa ating church. That's why we have to abide in the true church where there is the word of life. Kaya kailangan nating manatili sa tunay na iglesia kung saan merong buhay, kung saan merong salita ng buhay. Kailangan nating lalo panghawakan ng salita ng buhay, Philippians chapter 2, Filipos chapter 2. chapter 2, chapter 2, 16. Po, chapter 2, 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na nangahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalma ng walang kabuluhan. We can know the right of Pastor also. He really hold on the word of life. Nalaman din natin na pinanghawakang mabuti ni Apostol Pablo yung salita ng buhay. Nang hahawakin sa salita ng buhay. So, ang tabang na may dalawang tali. Ito ay ang salita ng buhay. Salita ng buhay, right? At mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang salita ng Diyos. Ito ay buhay at may kakayahang sumiyasat sa iglesyang may salita ng buhay. Ito lamang maaaring maligtas sa mga bagong kaluluwa. Balikan natin also we read Hebrew chapter 4, balikan ulit. Hebrew chapter 4, 12. Chapter 4, 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Una, right? Pagkatapos, mabisa. Ang salita ng Diyos may mabisa. Ibig sabihin nito, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Right? Dahil magkapangyarihan ang salita ng Diyos, kaya ditong baguhin ang puso ng tao. Who can change your heart? Sino makakapagbago sa iyong puso? Nobody can change your heart, right? Walang sino man makakapagbago ng iyong puso. I don't have any power to change your heart. Wala kung anumang kapangyarihan para baguhin yung puso mo. But the word of God can change your heart, right? Pero yung salita ng Diyos, kayang baguhin yung puso mo. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tulad ng apoy na nakatutunaw sa maraming na puso. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 23.
Jeremias 23, verse 29, 23, verse 29, Jeremias 23, verse 29. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Eh, hindi ba ang aking salita ay parang apoy? Parang apoy, right? Ang puso ng mga tao sa salibutan ay nanlalamig. Bakit? Dahil sa mga bagay ng salibutan, right? Dahil sa mga bagay ng salibutan. Sapagkat ang mundong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo ay malamig. Malamig, right? You know, right? Satan walk in the Garden of Eden through the serpent, right? Serpent. Alam niyo po na si Satanas ay kumilos doon sa halamanan ng Eden sa pamamagitan ng ahas. Ahas. Alam mo ba ahas? Ano ang ahas? Ahas. It is called it is called ahas called is called as a cold animal. Cold animal. Yung ahas po ay tinatawag na malamig na hayop. We are not cold animal, right? Cold. Man is not cold. Our body is not cold, right? Yung tao po, hindi po malamig yung ating katawan. Right? But you try to touch the ahas. Pero subukan niyo pong humawak ng ahas. Not warm like us, right? Hindi po mainit na tulad natin. Sila po ay malamig. Yeah. Sapagkat ang mundong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo ay malamig. Malamig. Ngunit, ang salita ng Diyos ay may init. May init ng pag-ibig. Pag-ibig na nagpa-painis sa puso. Right? Hindi kaya ang puso mo ay nanlalamig dahil sa mga bagay ng salibutan? Anong puso mo ngayon? Malamig o mainit? Ha? Anong puso mo? Kung palaging mainit ang ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, doon natin tunay na mamahalin ng nawawalang kaluluwa at may sasabuhay ang pag-ibig ng Panginoon. Sundin mo ano ang iyong puso ngayon. Salita ng Diyos bilang apoy. Nakatutunaw sa malamig na puso. Ang puso ng tao ay nanlalamig dahil sa mga bagay ng salibutan. Ngunit ang salita ng Diyos ay may init ng pag-ibig. Palaging dapat maging mainit ang ating puso upang tunay nating mamahalin ang nawawalang kaluluwa. That's why, right, this time, your heart must be hard through the Word of God. Kaya ngayon po yung puso nyo ay dapat mainit sa salita ng Diyos. After sermon, your heart is still cold. Pagkatapos ng sermon, malamig pa rin yung puso mo. It means maybe you don't focus on the Word of God. Marahil hindi ka nagtuon sa salita ng Diyos. Your heart must be hot heart. Yung puso mo ay dapat mag-init. Yeah. Jeremiah chapter 23:29. Yeah. At hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso. Maso na dumudulong ng bato. Maso, parang maso. Ang salita ng Diyos ay tulad ng maso na nagpapadulog sa matigas na puso. Matigas na puso. Sometimes, right, our heart becomes stubborn also. Our heart becomes stubborn Minsan po yung puso natin ay nagiging matigas. dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan. Hebrew chapter 3, buksan mo ang
Biblia. Hebrew chapter 3:13. Hebrew chapter 3 verse 13. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Right? So ngayon, upang walang sino man sa inyo ang mapangmatigasin bakit? Ng pagiging madaya ng kasalanan, right? Madaya ng kasalanan. Pero ang salita ng Diyos ang nagpapalambot sa pusong matigas. Right? While you live in this world, you are affected by this world. Habang nabubuhay kayo sa mundong ito, naapektuhan kayo ng sanlibutan. And your heart become far from the Word of God. At yung puso mo ay nagiging malayo sa salita ng Diyos. Gradually, your heart become more stubborn. Kaya yung puso mo unti-unting nagiging matigas. You don't want to obey to the Word of God. Ayaw mo nang manatili sa salita ng Diyos. But when you listen to the Word of God, right, it make your heart become soft. Pero kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, gagawin itong malambot yung puso mo. Sa huli, ang pusong matigas ay nagiging masunurin sa salita ng Diyos. Masunurin. Ito ay nangyari sa unang iglesia. Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 6. Gawa chapter 6. Verse 7. Gawa chapter 6, 7. Gawa chapter 6, 7. Okay po. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at dumaming lubha ang bilang ng mga alagad sa Jerusalem at napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Right? Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kilos ng Espiritu Santo. Right? Sa unang iglesia. Right? Pagkatapos, anong nangyari? Napakaraming pari ang sumunod sa pananampalataya. Sumunod. Right? Sumunod sila. Napakaraming pari. This time also pari, they were religious leader, right? Religious leader. Sa pagkakataong ito, yung mga pari po ay yung mga reliyosong pinuno. They are very, actually, they were the most stubborn people at the time. Sa katunayan, sa panahon yun, sila yung pinakamatitigas na tao. But, right? They become obedient, right? Obedient. Pero sila ay naging masunurin. They knelt down to the word of God. Right? They knelt down. Sila ay lumuhod sa salita ng Diyos. Because the word of God, hammer, right? It break their stubbornness, right? Dahil yung salita ng Diyos ay parang maso, kaya binasag ito yung kanilang puso. Right? Muscle. This time, the word of God will break your heart also. Sa pagkakataong ito, yung salita ng Diyos din yung babasag sa inyong puso. But if you are very, very stubborn, not enough. One time sermon, not enough. Kaya kung sobrang tigas ng puso mo, yung isang beses na sermon ay hindi sapat. Right? You try to break the very strong building by hammer. Subukan mong sirain yung napakatibay na gusali sa pamagitan ng martilyo. One time, not enough, right? Yung isang beses sa pagpukpok, hindi sapat. Maraming beses, right? Kailangan maraming beses, right? So, your heart is just still stubborn. It means you need to listen to the word of God. Kaya kung yung puso mo ay matigas pa rin, kailangan mo ng higit na salita ng Diyos. So someday, the word of God will break your stubborn heart. At balang araw, yung matigas mong puso ay babasagin ng salita ng Diyos. So, salita ng Diyos bilang maso.
tumutulog sa matigas na puso. Matigas na puso. Ang kasalanan ay napapakatigas sa ating puso. Ang salita ng Diyos ang nagpapalambot at tumutulog sa pagiging mapangmatas nito. Sa huli, ang pusong nadulog ay nagiging pasunurin. Right? At balikan natin Hebrew chapter 4. Hebrew chapter 4, 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kaya ano ang mangyayari? The huling verse, may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ibig sabihin nito, ang salita ng Diyos ay malinaw na nagbubunyag ng lahat ng mabuti at masama. Sa ating panahon, hindi na malinaw sa marami kung ano ang mabuti at masama. Right? Hindi malinaw sa ating panahon. Dahil dito, dapat nating gamitin ang salita ng Diyos upang malinaw na maunawan at may paghiwalay ang kabutihan at kasamaan. Even though this world not sure what is a good and evil, right? Maging yung sanlibutan ito, hindi alam kung ano yung mabuti o masama. But we can know clearly through the word of God, right? Pero malalaman nating malinaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because it's a truth. Dahil ito ay katotohanan. Ito ay salita ng Diyos, right? Kaya kailangan nating magsikap na pag-aralan ng salita upang malinaw na maunawan at may pagkilala ang katotohanan. Ikalawang Timoteo chapter 2, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Timoteo chapter 2, verse 15. Chapter 2, 15. Ikalawang Timoteo. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ito ay importante. Kaya upang malinaw nating may pakilala ang salita, kailangan nating mag-focus habang nakikinig at unawain ito ng mabuti. Okay po? Mag-focus? Lahat? Ngayon? You are waiting when I can go home. Naghihintay po kayo, kailan uuwi. Anyway, you come today, right? Ngayon pa man, pumunta kayo ngayong araw. Don't waste time. Don't waste time. Kaya huwag niyo pong sayangin yung oras. Focus on the word of God. Magtuon po kayo sa salita ng Diyos. God surely give us message in your heart. Sigurado magbibigay yung Diyos ng mensahe sa inyong puso. The word of God will change your heart. At yung salita ng Diyos, yung magbabago sa inyong puso. Okay po, balikan natin Apocalypse chapter 1, verse 16. At ang kanyang mukha ay gaya ng araw na matinding sumisikat. Mukha. Araw na matinding sumisikat. Right? Ito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ay paglalawan ng kaluwalhatian ng Panginoon na maliwanag tulad ng araw. Tulad ng araw. Sa Biblia, ang Panginoon ay inihahambing sa araw. Ihahambing sa araw. Buksan mo ang Biblia, you mark here. Buksan mo ang Biblia, awit 19.
Awit 19, verse 4 and 5, 4 and 5. Okay po, 4 and 5. Awit 19, 4 and 5. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit lumalaganap sa buong lupa ang kanilang tinig, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa dulo ng daigdig. Sa kanila ay naglagay siya ng tolda para sa araw, na dumarating na gaya ng kasintahang lalaki na papalabas sa kanyang silid, at nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Araw. Yeah, right? Anong araw? Verse 5. Yeah. Na dumarating na gaya ng kasintahang lalaki. You know, right? Our Lord is our bride, right? Alam niyo po na yung ating Panginoon ay ating asawang lalaki. Kaya ng kasintahang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak kaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang araw ay may lakas at nagbibigay liwanag. Ating Panginoon. Si Apostol Juan ay minsan nakakita ng gayong mukha ng Panginoon sa bundok ng pagbabago. Bundok ng pagbabago. Ano ang bundok ng pagbabago? Buksan mo ang Biblia, Mateo 17. Mateo 17 verse 2. Mateo 17 verse 2. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Nagbagong anyo siya. Ating Panginoon, right? Nagbagong anyo sa harap nila at nagliwanag. Nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw. Tulad ng araw. Ang taong umiibig sa Panginoon ay mamumuhay ng may lakas tulad ng araw na sumisikat ng may kapangyarihan. Buksan mo ang Biblia, Hukom chapter 5. Hukom chapter 5. Hukom chapter 5 verse 31. Judges, Hukom chapter 5, 31. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon nalipo lang lahat ng inyong mga kaaway, Panginoon, ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan, at ang lupain ay nagpahinga na 40 taon. Okay. Ngunit ang iyong mga kaibigan ay maging tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. Kanyang kalakasan. Right? To save the Christian, you have to live the life, Christian life, like this. Yung mga ligtas na Kristiyano, kailangan nating mabuhay sa ating buhay Kristiyano ng tulad nito. Kailangan kalakasan. Kalakasan. But save the Christian, always depressed. Pero yung mga ligtas na Kristiyano, lagi na panghihinaan. Bakit aking buhay kaya ito? Mahina, walang lakas. Tama o hindi? Hindi. You have to be like our Lord, right? Kailangan nating maging tulad ng ating Panginoon. Yeah. Kagaya tulad ng araw sa pagsikat niya sa kanyang kalakasan. Right? Kalakasan. Ang taong umibig sa Panginoon ay mamumuhay na maasa at naghihintay sa Kanya. Right? Why we don't have a strength? We don't have a strength? Bakit wala tayong lakas?
When we look at ourselves, we don't have strength, right? Kung titingnan natin yung ating sarili, wala tayong lakas. magiging mahina. Mahina. If we look at ourselves, right? magiging mahina. Pero, look at the Lord. Look at the Lord. Pero tumingin ka sa Panginoon. Sun, like the sun. Look at the Lord. Gaya ng araw, tumingin ka sa Panginoon. Ang taong umibig sa Panginoon ay mamumuhay na, umaasa at naghihintay sa Kanya. At bibigyan siya ng Diyos ng panibagong lakas. Panibagong lakas. Buksan mo ang Biblia, Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 31. Po, Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah 40:31, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Okay? Lakas. So, don't be discouraged, don't be depressed. Kaya huwag kang panghinaan. You can look at the Lord. Pwede kang tumingin sa Panginoon. He will give you strength. At bibigyan ka niya ng kalakasan. At ang taong tumitingin sa mukha ng Panginoon ay makakaroon din ng liwanag sa kanyang mukha tulad ng Panginoon. Tulad ng Panginoon. Moses, right? Moses, he saw the Lord. Si Moises po, nakita niya yung Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Buksan mo ang Biblia, Exodus 34. Exodus 34. Verse 34 and 35. Exodus 34. 34 and 35. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit kapag si Moises ay pumapasok sa harapan ng Panginoon upang makipag-usap sa kanya ay nag-aalis siya ng talukbong hanggang siya'y makalabas. At nang siya'y lumabas ay kanyang sinabi sa mga anak ni Israel ang iniutos sa kanya. Nang nakita ng mga anak ni Israel na ang balat ng mukha ni Moises ay nagliliwanag at muling inilalagay ni Moises ang talukbong sa kanyang mukha hanggang sa siya'y makapasok upang makipag-usap sa Diyos. Okay, ito ay nangyari, right? Paul 35. Nakita ng mga anak ni Israel na ang balat ng mukha ni Moses ay nagliliwanag. Our Lord Israel, araw. Right? Very shine. Very shine. Yung ating Panginoon po ay araw. Siya po ay napakaliwanag. Moses received the light from the Lord, right? At si Moises ay tumanggap ng liwanag mula sa Then Panginoon. his face also shine. Kaya yung mukha niya ay nagliwanag rin. Very bright. Napakaliwanag. That's why when he came to the Israelite, he had to cover his face. Kaya nung lumapit siya sa mga Israelita, kinailangan niyang talukbungan yung kanyang mukha. Because his light so strong. Dahil yung kanyang liwanag ay napakalakas. It means glory of God. Ito po ay nangangahulugan ng kaluwalhatian He ng received Diyos. the glory of God. Tumanggap siya ng kaluwalhatian ng Diyos. It shines to others. At ito ay nagliwanag sa iba. That's why, if we also look at the Lord, our also face will shine like the Lord. Kaya kung tayo ay titingin sa Panginoon, yung ating mukha rin ay magliliwanag ng tulad sa Panginoon. But you look at focus on this world, Pero titingin ka at magtutuon sa mundong ito. syempre your face cannot be bright. Siyempre, yung mukha mo ay hindi magliliwanag. So, mukhang kaya ng araw. Kaya ng araw.
ang nagliliwag na mananampalataya. Ito ay ang kaluwalhatian ng Panginoon. May lakas at nagbibigay liwanag. Okay? So, panibagong lakas. Ang taong umasa at naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibagong lakas. Tatakbo at hindi mapapagod. Right? At nagliliwanag na mukha. Ang taong tumitingin sa mukha ng Panginoon ay makakaroon din ng liwanag sa kanyang mukha tulad ni Moses. Okay? Okay po. So, balikan natin Revelation, Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1. 17 and 18. 17 and 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli, at ang nabubuhay. Ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanpaman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Bakit? Makikita natin na si Apostol Juan ay napuno ng matinding takot nang makita niya ang anyo ng Panginoon. Right? Ngunit, ipinatong ng Panginoon ang kanyang kanang kamay kay Apostol Juan, okay? At sinabi, huwag kang matakot. At ipinahayag niya kung sino siya. Okay? Huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Verse 18, at ang nabubuhay, ako'y namatay, at tingnan mo, ako'y nabubuhay, magpakailanman. Ipinahayag ng Panginoon na siya ay ang walang hanggan. Okay? Una at ang huli. Ang una at ang huli. Siya ay ang walang hanggan. Okay? Walang hanggan. Dahil ang Panginoon ay walang hanggan, maaari tayong bigyan ng buhay na walang hanggan at ingatan tayo magpakailanman. Okay? If He is not eternal, how can He give us eternal life? Right? If He is not eternal, how can He give us eternal life? Kung hindi siya walang hanggan, paano niya maibibigay sa atin yung buhay na walang hanggan? Because He is eternal, He gave us eternal life. Right? At dahil siya ay walang hanggan, kaya nakapagbigay siya sa atin ng buhay na walang When hanggan. we get to salvation, we get the eternal life. Right? Nung magkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. How amazing it is, right? Kaya gaano ito kamangha-mangha? We already have eternal life. Meron na tayong buhay na walang hanggan. And also He will keep and take care of us forever and ever. At iingatan niya tayo magpakailanpaman. Ang ating mga magulang ay hindi mabubuhay magpakailanman. Apo ba? Kaya hindi nila tayo kayang protektahan at ingatan ng walang hanggan. But your parents also loves you, right? Pareho po na yung magulang mo, iniibig ka. But they cannot give you eternal life. Pero hindi ka nila kayang bigyan ng buhay na walang hanggan. They cannot take care of you forever. Hindi ka nila kayang alagaan magpakailanman. Apo ba? That's why even your parents cannot be real your father. Kaya maging yung magulang mo, hindi pwedeng maging tunay mong ama. But we have our real father, spiritual father. Pero meron tayong tunay na ating spiritual na ama. He gave us eternal life. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay na walang He hanggan. will take care of us eternally. Siya yung mag-iingat sa atin magpakailanpaman. It's amazing, right? Ito po ay kamangha-mangha. At ipinahayag din ng Panginoon na siya ang namatay sa krus at muling nabuhay. Namatay sa krus.
Huwag kang matakot. Yeah. Ako ay namatay sa krus para sa inyo. Sinabi ng Panginoon, right? At pagkatapos namatay sa krus, huling na buhay. Huling na buhay. Siya ay huling na buhay. At ngayon ay nabubuhay magpakailaman upang mamamagitan para sa atin. Mamamagitan para sa atin. Buksan mo ang Biblia, yung here, Romans chapter 8, verse 34. Romans chapter 8, 34. Chapter 8, 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Tama? Si Yesu Kristo na namatay. O siyang muling binuhay mula sa mga patay. Ako ba? At pagkatapos, He doesn't do anything. Wala na ba siyang ginawa? What does He do now? Ano po yung ginagawa niya ngayon? Na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Right? He doesn't have a rest this time. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagpapahinga. He still pray for us, right? Nanalangin pa rin siya para sa atin. He still look at us, our Christian life. Nakabantay pa rin siya sa ating buhay Kristiyano. If we have a problem, operation, He wants to help us. Kung meron tayong problema, kapighatian, gusto niya tayong tulungan. Kaya sinabi ng Panginoon kay Juan, huwag kang matakot. Sino ako? Namatay sa krus para sa iyo. Nabubuhay ulit. Ngayon, panalangin para sa inyo. Marahil ang mga salitang ito ay nagbigay ng malaking lakas at kaariwan kay Juan. Apo ba? Tayo rin sa gitna ng mga nakakatakot na situation ay patatapuan ng Panginoon ang kanyang kamay at ipapakita niya sa atin kung sino siya. Napakalaking pasasalamat na mayroon tayo Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan, huling nabuhay, laging kasama natin at patuloy na namamagitan para sa atin. Napapasalamat, right? Tama. So, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ang alinaw na walang hanggang Diyos. Right? Sa gitna ng ating takot, ipinapalong ng Panginoon ang kanyang kamay. Ipinahayang niya na siya ang namatay sa krus, muling nabuhay, at ngayon ay nabubuhay, magpakailaman ng pamamagitan para sa atin. Pinoprotektahan niya tayo ng walang hanggan. Walang hanggan. Ito ay mahalaga. Walang hanggan. Okay? Dahil siya ay walang hanggan. Balikan natin Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1. 18, verse 18. Sinabi niya, nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Okay? Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Okay? May mga susi ng Hades sa ating Panginoon Jesus, right?
mga susi ng Hades. Ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ito ay ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. By sushi. Pag-isipan natin, Hades. Ang Hades ay tinatawag na Hades sa wikang Griego, Hades, at Seol sa wikang Hebreo. Okay po? Seol. Kaya sa Lumang Tipan, ang salitang Seol ay ginamit ng walang pagkakaiba sa pagitan ng paraiso na pinupuntahan ng mga naligtas at ng Hades na pinupuntahan ng mga hindi naligtas. Walang pagkakaiba sa Lumang Tipan. Seol. Kaya sinabi ni Yakob, anak ni Isaac, sinabi niya, okay po, we open, buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 42, Genesis 42, 38, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi niya, hindi aalis ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na, at siya na lamang ang natitira. Kung mangyari sa kanya ang anumang kapahamakan sa paglalakbay na inyong gagawin, ay pabababain nga ninyo ang aking mga uban na may kapanglawan sa Sheol. Yeah, sa Seol, right? English, the grave. Grave, sa Seol. At sinabi ni David, also, Ikalawang Samuel chapter 2, Ikalawang Samuel chapter 22, Ikalawang Samuel 22, verse 6, Ikalawang Samuel 22, verse 6, okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga panalin ng Sheol ay nagkabuhol-buhol sa akin, ang mga silon ng kamatayan ay humarap sa akin. So, right? So, in Old Testament, sa Lumang Tipan, ang salitang Sheol, ito ay mundo ng mga patay. Walang pagkakaiba. Right? Paraiso at Hades. Ngunit sa Bagong Tipan, malinaw na pinahiwalay ang dalawang lugar, may dalawang lugar ay ang kaluluwa ng mga naligtas ay napupunta muna sa paraiso bago pumasok sa walang hanggang langit. Okay po? Una, may paraiso. Bago pumasok sa walang hanggang langit, kaya sinabi ni Jesus, okay? Buksan mo ang Biblia, Lucas 23, verse 43. Lucas 23, verse 43. Ito po, sinabi ni Jesus, basahin po natin ng sabay-sabay. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. O ngayon ikaw ay magkakasama ko sa paraiso, right? May paraiso. Ang mga nakaw na naligtas sa tabi ng krus ni Jesus ay agad na napunta sa paraiso noong araw na iyon. Tama ba? At ang mga hindi naligtas ay sinasabing ang kanilang kaluluwa ay nasa Hades. Hades muna, bago sila pumasok sa walang hanggang impyerno. Kaya sa Lucas chapter 16, sinabi na ang mayamang lalaki ay nasa Hades. Okay po, buksan mo ang Biblia, Lucas 16.
Lucas 16, 22, Lucas 16, 22 and 23. 22 and 23, Lucas 16. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kadlungan ni Abraham. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Okay? Ito ay nangyari. Okay? Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Okay? Pagkatapos, 23, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan. By Hades, right? So, may dalawang lugar. So, lumang tipan, right? Lumang tipan, sewer. Simpleng living at walang palinaw na pagkakaiba ang pinupuntahan ng kaluluwa. Pero sa bagong tipan, malinaw, paraiso. Pinupuntahan ng kaluluwa ng mga naligtas. Hades, lugar kung saan nagdudurusa ang mga hindi naligtas bago ang impyerno. Naintindihan niyo po, magkaiba? May dalawang lugar, paraiso at Hades. Okay po? Balikan natin Apocalypse chapter 1, 18. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano ang susi? Susi, pag-isipan natin, susi. Ang mga susi. At ang Panginoon ang may tawag ng mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ipinapakita ng salitang ito na ang Panginoon ang may ganap na kapangyarihan upang pamamahalaan at paghaharian ang kamatayan at ang Hades. Ito ang tinatawag na susi ni David. Pareho, susi ni David. Apocalypse chapter 3, buksan mo ang Biblia. Apocalypse chapter 3, verse 7. Verse 7. Ito po, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa mga anghel ng iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ang sinasabi ng banal, ng totoo na may susi ni David, na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman, na nagsasara at walang makakapagbukas. Ito, may susi ni David. Pareho. Na nagbubukas at hindi maisasara ng sinuman. Okay? Na nagsasara at walang makakapagbukas. Susi ni David. It's the key can open heaven. Can open heaven. The Ito door yung- of heaven. Ito yung susi na makakapagbukas sa pinto ng langit. Ngayon, ibinigay na rin ng Panginoon ang mga susi sa atin. Susi sa atin. Mateo 16. Buksan mo ang Biblia. Mateo 16. Verse 19. Ito po, Mateo 16 verse 19. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Sinabi ni Jesus, right? Ibinigay ko sa inyo, o sa iyo. Ano po? Ang mga susi ng kaharian ng langit. Right? Susi, right? Ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano ang susi? Ano mang iyon talian
talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yeah. Anong ibig sabihin ito? That's why, the Catholic, they misunderstand this verse. Kaya yung mga Katoliko, nagkakaroon sila ng maling pagkaunawa sa talatang ito. They say, Pari has this key. Sinasabi nila na yung pari ay meron ng ganitong susi. Pari has this key. That's why if he forgive sin, they can go to heaven. Kaya kung papatawarin ng hari yung kasalanan, sila ay makakapunta sa langit. But if he don't forgive, they cannot go to heaven. At kung hindi nila papatawarin, hindi sila makakapunta sa langit. Misusing, right? Anong ibig sabihin ito? We receive the key of heaven, right? Key of heaven. Tumanggap tayo ng susi ng langit. But it doesn't mean, you can go, I have a key, open, you can go to heaven. Pero hindi ibig sabihin na, meron akong susi, sige, pwede ka na pumasok. But I go, I will not open. You cannot go to heaven. Pero ikaw, ayoko sa'yo. Hindi ko bubuksan, kaya hindi ka makapunta sa langit. Tama o hindi? Hindi. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin ng salitang ito na kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo at ang nawawalang kaluluwa ay naligtas, iyon ay tulad ng pagkamit natin ng susi ng langit upang buksan ang pintuan para sa kanila. Naintindihan niyo po? Sa kabaliktaran, kapag hindi natin ipinangaral ang Ebanghelyo at ang nawawalang kaluluwa ay hindi naliligtas, iyon ay tulad ng pagtatali o pagsasara ng pintuan. Ang mga relihiyosong pinuno ng Israel sa unang iglesia ay unang pinigyan ng pagkakataon upang baligtas. Ngunit tinanggihan nila ito at higit pa roon ay kinadalangan pa nila ang iba na makatanggap ng kaligtasan. Kaya ito ang bagay na kinastigo sila ng Panginoong Jesus. Buksan mo ang Biblia, Lucas 11. Lucas chapter 11, 52. Lucas 11, 52. Ito. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kahabag-habag kayong mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumapasok at inyong hinahadlangan ang mga pumapasok. Kinuha ninyo ang susi ng karunungan. They received the chance already. Tumanggap na sila ng pagkakataon. Kaya mismo ay hindi pumasok at inyong hinadalangan ng mga pumapasok. Our time, right? Same situation. Sa panahon po natin, parehong sitwasyon. Sometimes some religious leader, right? They are not really safe. Minsan may mga relihiyosong pinuno, sila hindi tunay na ligtas. But when we preach the true gospel, they hinder our true gospel. Pero kapag pinapangaral natin yung tunay na ebanghelyo, sila ay humahadlang sa pangaral natin. Not only they don't go to heaven, but also they hinder the people go to heaven. Hindi lamang sila makakapasok sa langit, kundi hinahadlangan din nila yung mga taong makapasok sa langit. Same situation, right? Yeah. Anyway, we have the key of heaven. Ngayon pa man, meron tayong susi ng langit. Kapag malalim nating iniisip na taglay natin ang susi ng langit, magkakaroon tayo ng mabigat na pananagutan. Tama ba? Mabigat na pananagutan. Sa ngayon, maraming tao ang nakakulong sa bilangguan ng kasalanan. Tayo ay may hawang na susi na makapagbubukas ng pintuan ng bilangguan na iyo. Tama ba?
tayo ay dapat maging masipag sa paggamit ng susi na ito upang buksan ang pintuan upang maraming tao ang magkapasok sa langit. Yeah. Sa darating ng Grand Bible Seminar, kailangan natin gamitin ang susi na ito upang magbukas ng pinto at akay ng maraming tao tungo sa kaligtasan. So, tama, right? We need to feel great responsibility Kailangan natin yung maramdaman yung malaking responsibilidad. because we have this gift. Dahil meron tayo nitong susi. If we don't preach the gospel, we will become like the religious leader in Israel. Right? Kung hindi natin ipapangaral ng ebanghelyo, magiging tulad tayo ng mga relihiyosong pinuno sa Israel. Our Lord committed this gift to us. Ipinagkatiwala ng Panginoon yung susing ito sa We atin. try to open the door. Subukan nating buksan yung pinto. To open the door, we have to preach the gospel. Right? Para mabuksan yung pinto, kailangan nating ipangaral ng ebanghelyo. So, sa darating ng Grand Bible Seminar, therefore, we still have a chance. Meron pa po tayong pagkakataon. Open mouth. Buksan po yung bibig. Yeah. God will help you. Natutulungan ka ng Diyos. Verse 19, balikan natin Revelation chapter 1, 19 and 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo, at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay, at ang 7 gintong ilawan, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia, at ang 7 ilawan ay ang 7 iglesia. Bago pinag-aralan natin, ang mga bagay na iyong nakita ay tumutukoy sa pangitain ni Juan tungkol sa muling nabuhay na Panginoon, at ang mga bagay na nangyari ngayon ay ang mga mensahe ng Panginoon sa 7 iglesia sa Kabanata 2 hanggang 3, at ang mga bagay na mangyayari pa ay ang mga propesya tungkol sa mga pangyayari sa huling panahon. Kabanata chapter 4 hanggang huling kabanata. Okay? Yeah, so, tapos na unang chapter. Next time we continue lang. Chapter 2. Susunod po, patuloy natin pag-aaralan yung chapter 2. Po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Pagsisimula ang Grand Bible Seminar mula September 7, naway maraming nawawalang kaluluwa ang madala sa Bible Seminar. Tulungan mo po na maraming kaluluwa ang paligtas upang makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming alangin sa pangalan ni Jesus. Amen.